Bigyan natin ngayon ng reaksyon ang pahayag ng dalawang senador, kanilang pagtutol, pagkadisgusto o pagkayamot itong impeachment na sinimulan sa Kamara. Senator Mig Zubiri at Senator Jingo Estrada, lantaran nilang, although pinagsabihan sila, Senate President Escudero, to refrain, mga senador, refrain from giving comments tungkol sa impeachment, kailang hindi nakapagtis ang dalawa. Ibig sabihin, umaalab yung damdamin, naiinis, kaya nagsalita in disobedience sa kagustuhan ng Senate President na wag silang mag-comment dahil silang magiging judges. Ngayon, sinasabi nila, ayaw namin. Anong ibig sabihin nun? Di talo ang impeachment pagdating sa as far as itong dalawang senador is concerned. Pakinggan na natin sila. Balita ito ng Net25. Ng pagtutol sa pagsusulong ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Mig Zubiri, hindi niya nais na makakita ng impeachment proceedings sa Senado dahil magkakaroon lang ng pagkakahati-hati sa pananaw at mauuwi lamang ito sa gulo. At bilang dating Senate President, alam niya ang magiging implikasyon nito. Hindi rin ho niya nais daw na mangyari sa bansa ang pagdedeklara ng martial law gaya ng nangyari sa South Korea. Pakinggan natin, Juan Miguel Zubiri. Ako, like many of my colleagues, we would not want to see an impeachment proceedings. Sabi niya, like many of my colleagues. Sino yung mga kasamahan niya sa Senado na ayaw? Hindi niya binanggit, but ako, babanggitin ko mamaya yung mga ayaw. Ang mga narinig ko na dyan, na-interview na sa media si Senator Binay. Senator Amy Marcos. Nagpahayag na ng kanilang saloobin. So, pangatlo na ito si Senator Mig Zubiri na ayaw. Si Senator Jingo Estrada, sabi niya ayaw. 4 na yan. So, ano bang kahinat na ng impeachment na isasampa ng mga kongresista? The Senate, because obviously it's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Although if there's an impeachment that is delivered to us in the Senate, we have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. But of course, personally, if you ask me in my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto po na namin ceasefire muna at this point in time. Tignan nyo nangyari sa South Korea. Diba? They declared martial law in South Korea. Now nagkakagulo sila doon. I couldn't believe it. No? I couldn't believe that they had this type of political noise in South Korea last night. So, ayaw naman po natin na mangyari yun. Na magkaroon ng So yung martial law, the other night pa ito, ang presidente na medyo unpopular, maraming issues against sa kanya, President Yoon, gusto niyang makontrol yung mga kalaban niya sa politika, nag-declare ng martial law. Ay, kaya lang, wala, hindi nagsilbi. Ang South Koreans lumabas, nag-people power against martial law. Sa tindi ng protesta, reklamo ng mga tao, nandun na, pumunta na sa lansangan, libo-libong mga South Koreans sa iba't ibang panig ng South Korea, nag-protest, nag-rally. Anong nangyari sa presidente? Napilitan siyang i-lift up o i-cancel. Pawalang na yung martial law dahil wala, makakalaban niya ng taong bayan. So, yun ang sinasabi ni Senate President Zubiri na ayaw niyang magkagulo. Baka magka-martial law din tayo kasi pag matuloy itong impeachment, may impeach si VP Sara, iwan ko lang kung anong gagawin ng mga millions sa Pilipinos nagmamahal kay VP Sara. For a lot of course, rallies and dissent from any side, from all sides.
pahayag ni Senador Mig Zubiri. Ipinahayag din ni Senador Jinggoy Estrada na tutol siya sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Dahil lalo daw lang pong lalala ang sitwasyon. I had a previous statement before I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumandawa buhay ng Pilipino. Naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na, worsen. Kaya mo pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Ito, may experience na si Senator Jinggoy sa mga impeachment na yan dahil pamilya mismo, biktima ng impeachment. Kaya may trauma ba? Kahit si Senator Binay, sabi rin niya, yung tatay niya na Vice President, halos ganyan din ang nangyari. Grabing paninira. Although hindi lang humantong ng impeachment kay VP Jejomar Binay. Kaya lang, pagdating sa election, natalo siya dahil hindi na siya nakabangon sa paninira. Before yung paninira, napaka taas ang trust and satisfaction rating ni VP Jejomar Binay. Akala siguro nitong makalaban ni VP Sara na magagawa nila yung nangyari kay VP Binay. But nagkakamali sila habang sinisiraan nila si VP Sara. Totoo, bumababa yung ratings niya, but hindi naman super baba na parang walang-wala na siya. Mataas pa rin yung ratings niya. Tingnan nyo sa latest nga presidential survey, WR numero. Number 1 siya. Tay lang silang dalawa ni Senator Tulfo. Malakas pa rin sa mga comment section ng mga post tungkol dito sa paninira sa kanya. Mababasa mo, mararamdaman mo yung pagmamahal ng taong bayan kay VP Sara. At ang pinakamalaking prueba na maraming nagmamahal kay VP Sara, ito ng malawakang rally na ilulunsad ng Iglesia ni Cristo. Di ba itong mga nakaraan, sunod-sunod ang pagbibisita ni VP Sara at ni dating Pangulong Duterte sa Iglesia ni Cristo, yung leadership. Tinatanggap naman sila. Sa nakita ko, naka-establish na ng magandang relationship ang mga Duterte sa Iglesia. Although malayo pang eleksyon, hindi pa yung tungkol sa endorsements, malayo pa yan. But then, believe ako sa Iglesia ni Cristo dahil ang gusto nila kapayapaan. Nagsalita na ang Pangulo, sabi nila. Bakit hindi natin suportahan? Na totoo naman, yung sabi ng Pangulo na madidivide. Walang magandang, madidivide ang ating bansa. Walang magandang itudulot yung impeachment. Ang maligaya lang dyan sa impeachment kung matuloy, lalo na kung manalo ang impeachment sa Senado, yung mga makakaliwa. Dahil sila yung nag-file Plus, ibang mga kongresista na may ambisyon sa politika. Sila ang matutuwa. Kaya lang, kaunti lang sila. Maraming Pilipino na maapektuhan. Yung image natin sa buong mundo, apektado na nga ngayon Usap-usapan na tayo sa buong mundo yung tong nangyayaring kaguluhan. So, investments, lalong lalayo. Kaya, salamat. Iglesia ni Cristo, inaabangan namin. Kailan kaya? Hindi natin alam. Wala pang announcement But, I believe once na ikasa na ito, talagang malawakan. Baka sabay-sabay. Lahat ng lugar na may Iglesia ni Cristo na simbahan, sabay-sabay, tapos napaka-organize. Nako, ang sarap panoorin. At sana, pakinggan ng mga kongresista itong panawagan, itong rally ng mga iglesia para hindi na ipaabot sa Senado.
Kasi dyan pa lang sa kamera, pwede na nilang itigil kung gusto nila. Kaya lang, kung ituloy nila, wala tayong magagawa. Kaya kailangan mag-rally ang mga tao, peaceful rally, kagaya itong gagawin ng Iglesia ni Cristo. So, salamat, Senator Zubiri, Senator Jinggoy, Senator Binay, Senator Amy Marcos, napakinggan na natin, na-vlog ko na yung mga saloobin nila tungkol dito sa impeachment case na ito.